There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Disgrasya ang inabot ng mga volunteer para sa isang tree planting sa Silay sa Negros Occidental nang mawala ng preno ang sinasakyan nilang truck. 7 ang nasawi kabilang ang 3 senior citizen na nahulog sa kalsada matapos tumagilid ang sasakyan. 6 naman ang kritikal habang 11 ang nasa ospital. Nakatutok si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ganito kumalat sa kalsada ang ilang tao sa bahagi ng Sitio Paho, Barangay Gimbalaon, Silay City, Negros Occidental. May ilan na bumabangon pa, ngunit ang iba nakahiga na lang. Maligid, so? Nakatakip naman ng dahon ng saging ang ilang dugo ang katawan sa kuha ng isang uploader na napadaan sa bahagi ng Sitio Paho, Barangay Gimbalaon, Silay City, Negros Occidental. Ayon sa Silay City Police, ang mga nakuhang labi ay sa mga volunteer na magsasagawa sana ng tree planting activity sa lugar, pero nalaglag na mula sa sinakyan nilang mini truck. Sa inisyal na investigasyon ng Silay City Police, nawalan umano ng kontrol ang driver pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, 10:00 ng umaga. Kaya tumagilid ang truck at nahulog sa kalsada ang mga sakay. Bali, ang halin sa tree planting taman sa babaw. So pagpanaog nila, daw amo na lost control ang atong driver sa manobela. Sa ato nga term, ma'am, daw na naula nagsaka pababaw dira. Rumisponde sa pinangyarihan ng aksidente ang Philippine Red Cross. Di bababa sa 7 ang nasawi sa insidente. 3 ang edad 60 pataas, 2 ang edad 50 pataas, habang 2 ang edad 30 pataas ayon sa Silay City Police. 6 ang nananatiling kritikal habang 11 pa ang nasaktan din, kaya patuloy na inoobserbahan sa ospital. Kabilang ang driver ng truck na si Hernani Masa, 53 anyos. Ligin bonggo, yan na lang kuno sa kahoy, kay kun hindi ako napag-ibonggo, madagdag sila sa sa pilas, mapatay sila tanan. Gibi sa gani. Kay hindi yabang kuno yahungod mo. Ayon naman sa asawa ng isa sa mga sakay ng truck, may problema na ang sasakyan bago pa man nangyari ang aksidente. Pag pakadto to kuno kagina nila ya, daw nagtrouble ng ilang salakyan. Oo, may nanaog na gani kuno nga mga tawo. Sige, gyapon nagpasaka. Patuloy pang tinututukan ng pulisya ang mga impormasyong ito. Samantala, sa official statement ni Mayor Judith Gallego ng Silay City, sinabi nitong ikinalulungkot niya ang nangyaring aksidente kung saan may mga namatay at may mga nasugatang empleyado ng City Hall. Tiniyak nito na tututukan nilang investigasyon at tutulong sa kaanak ng mga biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aileen Pedreso, nakatutok, 24 Oras. Bistado sa umano'y pambubugaw online ang isang buntis, ang mga biktima. Sariling anak at kapatid na kapwa menor de edad. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Ma! Huwag pong ganun, Ma! 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 Mama! Mama! Mama, Papa! Ha? Binakuha po nila ako pa. Umiiyak at sumisigaw ang 25 anyos na babaeng ito na 5 buwan ng buntis nang arestuhin siya ng pulisya sa bahay nila sa Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules. Kinuha naman ng isang social worker ang 3 taong gulang niyang anak na babae. Ang mga sensitibong larawan at video daw kasi ng bata, inilalako ng nanay online kasama ng mga video at larawan ng iba pang menor de edad. Yung 3-year-old na victim natin ay inaalok through online yung mga malalaswang video at larawan ng kanyang ina na ito yung suspect natin. Ito yung mga mga nude pictures nilang mag-ina na madalas niya ibigay is yung kanyang sariling anak. And then nung nalaman niya na good payer kami, sa kanya in-offer yung other minors. Huwag niyo po Anak ko yan, ubod ng tigas ng ulo. Mama! Kung anong ikakabuti sa kanya, kung ikulong niya, sige. Mismong mga magulang ng buntis na babae, hindi naman pumalag ng arestuhin ang anak.
Biktima rin umano ng suspect ang 14 na taong gulang niyang kapatid na babae na nirescue din ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagsagip sa iba pang kaanak ng suspect na posibleng ibinugaw niya rin umano online. Sa mga ganitong kaso kasi, kailangan din naming alisin sa harm yung iba pang bata na nandun sa environment na yon o yung sitwasyon na yon o yung place na yon. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2,000 piso ang singil ng suspect depende sa nilalaman ng litrato o video. Ang karaniwan niya raw parokyano, mga dayuhan. Usually ang mga inaalok ng nanay ay yung mga foreign national o kaya yung mga dayuhan na maaaring maka-access through online at yung maaaring makabili ng merong pera na pwedeng pambilyan itong mga ganitong images o kaya video. Mama, wag mama, nanganganak ako, ma. Alam ko yun. Ma, huwag ipapapasasan, di ba mo tatangan? Ayon sa pulisya, may mga setup naman sa kulungan para sa mga suspect na may espesyal na kalagayan tulad ng pagdadalang tao. Na makakaasa rin na kung ano yung nararapat na pangangalaga ay ibibigay sa kanya, lalong-lalo na sa kanya kalagayan ngayon. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera. Pero ang sabi raw niya sa pulisya, to demand for their basic needs, lalo na 3 years old lang yung bata at siya ay 5 months na pregnant. Nakaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa mga batas kontra online sexual abuse and exploitation of children at trafficking in persons kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Nilinaw ng bansang Australia na hindi pa ito sumasang-ayon na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling bigyan ito ng interim release ng International Criminal Court. Hindi raw nila kinokonsidera ito. Ito ay kasunod ng paglalahad ng anak na si Vice President Sara Duterte ng Australia, ang isa sa tinitignan nilang bansang maaring pagdalhan sa ama. Nakatutok si Darlene Kai. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang bansang Australia ang isa sa tinitignan nilang lugar na maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling nitong interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Kagagaling lang doon ng bise noong isang linggo at humingi pero nabigong makapulong si Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong. Ngayon, paglilinaw mula sa pamahalaan ng Australia, hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan ito ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa ICC, kailangan signatory sa Rome Statute ang pagdadalhang bansa gaya ng Australia. At dapat payag itong tanggapin ang suspect. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ng mga umano'y extrajudicial killings o EJ case sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Noong 2018, inaresto at saka pinalaya sa bansang Australianong si Sister Patricia Fox dahil sa pagkakasangkot umano sa isang protesta. Paliwanag ni Fox, hindi rally kung hindi press conference ang kanyang pinuntahan. 2016 naman ang mag-viral ang sinabi ng alkalde noong si Duterte tungkol sa isang Australianang ginahasa at pinatay sa Davao City noong 1989. Nagalit ako kasi ni-rape? Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Humingi ng tawad kalaunan si Duterte para sa mga sinabi niya. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Inihayag na rin sa korte ng prosekusyon ang pagtutol nito sa interim release ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Huli sa akto kaya inaresto ang 3 nagnanakaw umano ng kable ng ilang CCTV na ginagamit sa No Contact Apprehension Program ng MMDA. Na-recover din sa isang junk shop
ang mga nakuhang kable. Nakatutok si June Veneracion. June 20 nang nakawin ang kable ng mga CCTV camera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa NCAP o No Contact Apprehension Program. Hindi lang isa ang naputulan ng kable, kundi 8 CCTV camera sa north at southbound lane. Natangay nila ang kable na may halagang 104,000 pesos. 5 araw ang lumipas, muling bumalik sa lugar ang mga nagnakaw. They were caught in the act. So nahuli nga dito, itong 3 tao. Nakakulong ngayon dito sa Makati City Police Station ang 2 lalaki at 1 babae na sangkot daw sa pagnanakaw ng kable ng CCTV camera ng MMDA. Sabi ng PNP, mga nangangalakal daw ang mga suspect. Na-recover mula sa isang junk shop ang mga kable na kanila umanong ninakaw. Positibo raw kinilala ng mga may-ari ng junk shop ang mga suspect. Alam naman natin na meron tayong anti-fencing law, pero nakikita kasi ng PNP yung pakikipagtulungan nila at naging instrumento din sila sa pag-solve ng krimen. Kaya po, maaring hindi po sila makasuhan. Ang 2 lalaking suspect ay nakasuhan na raw dati ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at pagkakasangkot sa illegal gambling. Sinampahan na sila ng reklamong theft, kaugnay ng pagnanakaw ng kable at tumagi silang magbigay ng pahayag. Sa Skyway sa bandang Pio del Pilar naman, isa ang arestado dahil sa pagnanakaw naman ng kable ng kuryente. Tinatayang nasa 25,000 pesos na halaga ng kable ang kanya umanong nakuha. Ito po yung mga kable na nag-uugnay sa mga ilaw doon po sa ilalim po ng ating Skyway. Nakakulong din sa Makati City Police Station ang suspect. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Apektado ang kabuhayang galing sa Taal Lake ng revelasyon na doon itinapon ang mga nawawalang sabongero. Humina kasi ang benta ng ilang isdang hinahango roon, kabilang ang tawilis na sa Lake Taal lamang natatagpuan. Nakatutok si Ian Cruz. Hapon na pero marami pa ring tindang isda mula sa Taal Lake ang mga pwesto sa pamilihan ng Talisay, Batangas. Dati-rati raw, tanghali pa lang, ubos na ang paninda. Pero mula nang isiwalat ni alias Totoy na sa Taal Lake umano itinapon ang mga missing sabongeros, sabi ng ilang tinderang aming nakausap rito, naramdaman na ang tumal ng benta ng mga isdang huli sa lawa. 1 week na ho. Oho. Dahil nga na sa isyong yan na yung mga magsasabong daw itinapon sa Taal Lake, na kay Sugayon. Syempre, matatakot ng ibang tao. Akala nga naman nila, nakakakain ng mga isda dito ng tao. Hindi naman talaga ho yung nakakakain. Mga alaga ho kasi ito. Kaya safe na safe ho talaga. Ganito rin halos ang kwento ni Aling Catherine na hapon na wala pang buena mano sa kanyang tindang tawilis. Ang mga suki, hirap daw kumbinsihing bumili. Inaalok lang po namin tapos ayaw nila bumili. Dahil apektado po sa yung magsasabong na itinapon. Ano po sinasabi nila pagka inaalok nyo? Wala, gumaganon lang sila. Mag-aalas 4 na ng hapon nang may buhay na manong bumili ng kanyang tawilis na di raw apektado ng usap-usapang itinapon sa lawa ang missing sabongeros. Dahil alam ko naman hindi naman siya wala naman masama. Ayos naman ang isda. Kitang-kita naman niyo sa itsura pa lang, ang tabanan niya. Sa pwesto ng buhay na tilapia, tumaas pa nga raw ang bentahan kahit may balita pa ukol sa missing sabongero. Hindi rin alintana ng mga parokyano ng tilapia ang mga balita ukol sa missing sabongeros. Hindi naman natin alam kung saan tinapon At saka matagal na rin naman yun 4 years na yan, sabi 4 years na yata. Wala akong pakialam doon. Basta gusto ko ng tilapia. Bahala sila kung nag-iisip sila ng gayon. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukol sa mga isda sa Taal Lake. Nitong Sabado, nagtungo na sa Talisay, Batangas ang Commission on Human Rights para kausapin ng CIDG Batangas at Coast Guard Station para humanap ng karagdagang impormasyon ukol sa missing sabongeros. Wala ang commander ng Coast Guard Station sa kanilang himpilan kanina. Nagsadya rin kami sa Camp Malvar sa Batangas City para kausapin ang pamunuan ng Batangas Police Provincial Office at CIDG Batangas, pero ayon sa mga nakausap naming pulis, wala ang mga pinuno na nasabing mga tanggapan sa kampo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pati illegal na droga, inila live selling na rin online.
Yan umano ang ginagawa ng lalaking inaresto sa Pampanga. At nakatutok si Chino Gaston. Ewan ko kung may bayad din na. Animoy simpleng Facebook live content lang ito ng isang alias Nono mula sa Mabalacat, Pampanga. Hindi naman ako naniningil eh. Abala siya at may inaayos habang nakikipag-usap sa kasama. Pero ang laman pala ng kanyang inaayos, ayon sa pulisya, mga hinihinalang shabu. Putol at naka-blur na ang video ibinigay ng Mabalacat Police. Pero ayon sa kanila, may punto ang video kung saan ipinagmamalaki ni alias Nono na nagbebenta siya ng iligal na droga. Agad nagkasa ng buy-bust operation ng pulisya. Arestado si alias Nono kasama ang dalawang lalaking na aktuhang gumagamit ng droga. Nakumpiska ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,000 pesos, pati marked money at iba pang ebidensyang magpapatunay ng kanilang pagkakasangkot sa iligal na aktibidad. Hindi na nagbigay ng pahayag ang sospek na nasa kustodiya ng pulisya. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hanggang mahigit 2 piso kada litro ang posibleng rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero pagkwestiyon ng ilang motorista, bakit malayo yan sa mahigit 5 pisong pinagsamang oil price hike ngayong linggo? Nakatutok si Bernadette Reyes. Humupa ang takot sa epekto sa supply ng langis ng tensyon sa pagitan Israel at Iran ayon sa Department of Energy. Kaya bumaba kahapon ang presyo ng Dubai crude na batayan ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Nag-react talaga ang merkado ng pagbaba nung nagkaroon ng announcement si President Trump na merong ceasefire na mamamagitan between Israel and Iran. Pero bahagya lang makahihinga ang bulsa ng mga motorista. Base kasi sa 4 na araw na trading, hanggang mahigit piso sa litro ng gasolina lang ang rollback at mahigit 2 piso lang sa litro ng diesel. Hindi niyan mababawi ang mahigit 5 pisong pinagsamang halaga ng 2 bagsak na increase ngayong linggo. Maliit pa rin yung rollback na yan. Grabe ang itinaas, sobra. Tataas din po kasi yan eh. Mag-rollback lang ng parang wala rin kasi tandaan nilang tataas din yung diesel. Pag nagtaas malaki, pag nagbaba maliit, kaya yung diesel palobo ng palobo yung presyo. Hindi na babalik dun sa dati. Wala tayong control sa mga reason ng pagtaas or ng pagbaba. Sa ngayon, nagsisimulang bumaba, hindi man ganun kalaki yung difference kasi di ba ang computation natin ng adjustment for next week, itong linggo, based itong linggo nito versus the previous week. Malaki yung previous week. So kaya hindi ganun kalaki yung impact ng adjustment ngayon. Sa kabila ng inaasang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, tuloy ang panawagan ng grupong TNVS Community Philippines na itaas ang singil sa pamasahe. 20 pesos na dagdag sa base fare ang hirit ng grupo. Anila taong 2023 pa nag-file ng petition for fare increase ang grupo at nagkaroon na ng pagdinig. Naghain muli sila ng motion para magkaroon ng ikalawang pagdinig ngayong taon. Ito pong rollback na sinasabi nila, hindi pa naman po talagang sobrang baba. Pagbigyan po sana yung hinaing namin na madagdagan kami ng 20 pesos. Sa hirit naman ng mga jeepney transport group na taas singil sa pamasahe ayon sa DOTR, pinag-uusapan pa ito. Wala pang tugon ng LTFRB kaugnay ng mga petisyon pero ayon sa DOTR, kailangan nating balansehin din yung epekto ng pagtaas ng pasahe sa ating mga commuter. Kailangan pag-aralan natin. So ikukonsulta na po natin yan sa ating economic team para makakuha tayo ng guidance. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Sakto sa malamig na panahon ang humigop ng mainit na sabaw gaya ng bulalo. Kaya iba-ibang bersyon niya ng tinikman ng ilang Kapuso Stars nang makiisa sila sa 87th anniversary ng Tagaytay City. Narito ang report ni Diane Localiano ng GMA Regional TV. Isa sa mga paboritong puntahan ng mga bakasyonista, lalo na tuwing summer, ang lungsod ng Tagaytay. At bakit naman hindi? Ang daming maipagmamalaki ng Tagaytay sa mga bumibisita rito. Laging binabalik-balikan ng mga tao. Isa ako doon na hinahanap yung
very fresh and calming weather dito. Kaya go-to place talaga to, lalo na pag sa date. Siyempre, bulalo. Bulalo talaga ang hinahanap. Pag ganitong panahon na malamig, maulan, gusto ko talaga pupunta dito para lang magbulalo. Naalala ko na sobrang nabighani ako sa view ng Taal Volcano. So yun talaga yung pinaka-memorable for me. Kaya naman nakisaya sina Rocco Nasino, Isabel Ortega at Hannah Prisilas sa pagdiriwang ng 87th founding anniversary ng Tagaytay. Tampok dito ang kultura, cuisine at ganda ng lungsod. Sa food festival, iba't ibang luto ng bulalo ang tinikman ng Sparkle Stars. So never ko in-expect na magiging masarap pala yung kimchi sa bulalo. At bilang pa-thank you, naghandog sila ng performances sa mga nanood. Maraming salamat sa pag-welcome sa akin. Nag-enjoy ako na makasama kayong lahat. At syempre nag-enjoy ako mag-perform sa harap ninyo. Grabe game na game silang makisayaw, nakikanta rin sila. At ako na yung tipong nahiya dahil feeling ko mas mababa yung energy ko kaysa sa kanila. Kaya maraming salamat po. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Dayan Localiano, nakatutok 24 oras.